Welcome sa pagsusuring ito. Kapag narinig nyo yung apelidong Aguinaldo, ano agad ang naiisip nyo? Sigurado ako, si General Emilio Aguinaldo agad yan, di ba? Sikat na sikat, paborito sa mga libro ng kasaysayan at nakita pa natin sa lumang pera. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng apelidong yan may isa pang kamag-anak, isang napakatapang na babae na literal na nakipaglaban sa front lines, pero tuluyang nabura sa kasaysayan? Ngayon pag-uusapan natin ang misteryong ito at aalamin kung sino nga ba talaga ang nakalimutang bayaning ito. Okay, himayin natin ito. Sa isang banda, nandyan si General Emilio Aguinaldo na kilalang kilala ng buong bansa. Halos lahat tayo kabisado na ang mga nagawa niya, di ba? Pero sa kabilang banda, may isang pangalan na pustahan tayo, malamang ngayon nyo lang talaga narinig. Felipa Aguinaldo Armani. Isang taong literal na burado sa ating kasaysayan. Napakalaki ng agwat, no? Ang laki ng tanong diyan ay bakit? Paano nangyari na ang isang taong Aguinaldo din na may parehong tapang sa dugo ay hindi man lang natin nababasa sa mga paaralan natin? Unang bahagi, ang buradong pangalan. Sino nga ba talaga si Felipa at paano nagsimula ang kanyang kwento? Kahit kaunti lang talaga yung records natin tungkol sa pagkabata niya, malino na malapit na kamag-anak siya ni Emilio Aguinaldo, marahil pinsan o pamangkin. Lumaki si Felipa sa Kawit, Cavite, eksakto noong panahon na kumukulo na talaga yung galit ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Dito pumapasok ang Katipunan. Ngayon, nung time na yon, ang expectation sa mga babae, sa bahay lang, di ba? Stay safe, iwas gulo, at hayaan ng mga lalaki na magplano ng gyera. Pero iba si Felipa eh. Imbes na magtago, pinili niyang mamuhay sa mismong sentro ng mga palihim na meeting ng Katipunan. Nakinig siya, nakialam siya. Laking revolusyon siya kumbaga, kaya alam niyang kailangan din niyang gumalaw. Ikalawang bahagi, ang labanan sa Binakayan. Ngayon, ang pinaka-interesante sa bahaging ito ay dito natin makikita ang climax ng kanyang kabayanihan laban sa Espanya. Makikita natin sa timeline niya kung paano nag-evolve yung papel niya. Bago mag-1896, nandun lang siya sa mga secret meetings. Pero pagsapit ng November 1896, sa mismong labanan sa Binakayan, nag-iba yung hihip ng hangin. Isa ito sa mga pinakaunang malaking panalo natin laban sa mga Kastila. At habang karamihan sa mga kababaihan ay naiiwan sa likod para magbigay ng pagkain o mag-alaga ng sugatan na napakahalaga rin naman, si Felipa humakbang paharap. Mismong bumaba siya sa trenches, guys. Mula sa palihim na pag-aalay, tumawid siya sa linya at naging isang aktibong mandirigma na nakikipagpalitan ng putok sa mga armadong kalaban. Dahil sa ipinakita niyang tapang sa mismong front lines, tinawag siya ng mga kasamahan niya bilang The Joan of Arc of Cavite. At hindi biro yung titulong yan. Ayon sa mga kwentong ipinasa ng mga kapwa niya revolusyonaryo, sobrang cinematic nito. Imagine niyo ang eksena. Isang babae na nakasakay sa kabayo. Yung puting damit niya hindi na puti, puno na ng putik, usok at dumi ng labanan. May hawak siyang armas at sa gitna ng nakakabinging putukan at kanyon ng mga Kastila, sumisigaw siya. Hinihikayat niya yung mga pagod at sugatang Pilipino na laban lang, walang aatras kahit gaano pa kalakas yung kalaban. Isang babaeng nagbibigay ng matinding inspirasyon sa gitna ng kaguluhan. Kaya hindi kataka-taka na ikumpara siya kay Joan of Arc. Ikatlong bahagi, pagsosupiya at operasyong lihim. Punta tayo rito at tingnan natin kung paano pa lumalim ang kwento niya bilang isang taktikal na espiya. Hindi siya nag-relax lang o umuwi pagkatapos ng laban. From a battlefield symbol, naging isa siyang napakagaling na espiya. Paano? Nagpakasal siya sa isang Italianong nangangalang Armani. At alam niyo ba? Napakatalinong move nito. Bilang asawa ng isang banyaga, bigla siyang nagkaroon ng proteksyon, pribilehyo at mas malawak na koneksyon. Hindi siya agad paghihinaan ng mga Kastila na rebelde siya, di ba? Kaya ginamit nilang mag-asawa yung posisyon na yon para palihim na patakbuhin yung logistics ng revolusyon. Kumukuha siya ng mga crucial intelligence tungkol sa galaw ng kalaban at matapang managpupuslit ng mga secret messages at supplies sa mismong ilong ng mga Kastila. Pinatunayan nito na hindi lang siya marunong bumaril, isa siyang critical strategic operator na bumuhay sa revolusyon sa Cavite. Ikaapat na bahagi, bakit siya nakalimutan? Kung isa siyang armadong mandirigma at isang henyong espiya, bakit wala siya sa mga libro natin? Bago tayo magtapos, gusto kong seryoso nating isipin to. Pagkatapos ng digmaan, based sa mga sources natin, ang naging priority na maraming nagsusulat ng kasaysayan ay ang pag-focus sa mga lalaking general. Nakatutok yung buong lens sa mga kalalakihan, sa ranggo nila, sa strategy, sa mga napanalunan nila.
Ang malungkot na resulta nito, ang mga kwento ng mga matatapang na babaeng tulad ni Filipa Aguinaldo Armania ay unti-unting na-sideline. Ginawa na lang silang mga simpleng footnotes o maliliit na detalye sa ilalim ng pahina hanggang sa tuluyan na silang nakalimutan ng mga sumunod na henerasyon. Kaya iniwan ko sa inyo ang mahalagang tanong na ito. Sino pa ang mga bayaning ibinaon sa limot? Ang kwento ni Filipa ay isang matinding paalala sa atin. Ang kalayaan natin ngayon ay hindi lang napanalunan ng mga lalaking pumirma ng mga sikat na dokumento. Binayaran din ito ng pawis at tapang ng mga kababaihang tinalikuran ang comfort zone nila para lumaban sa trenches at sa mga anino para sa ating bayan. Maging mausa tayo, magsaliksik tayo. Ilan pa kayang tulad ni Filipa ang naghihintay na mahukay ang kwento at makilala ulit? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay natin sa kwentong ito. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.